Meron pa isang B, si Ma'am Bernadette. Broadcaster, tapos book author. Ngayon naman. Hindi, pwede ba itong B? Musician? The songwriter. Balita ko, recording artist din kayo. Oo nga eh. Wow, talentado. Di ba? Alam mo, hindi lang ako, I'm sure sila rin nakaka-relate. Yung ang daming lumabas na creative juices nung pandemic, no? Kasi naman, you have to be productive. Pero ang galing, di ba? But imagine. Buburyong ka eh. Pero ang galing kasi parang piniga, lahat tayo piniga. Na parang, uy, may lumabas. Ang daming natutong magluto, ang daming... Oo, di ba? May mga talents na lumabas, di ba? So, ako naman, lumabas yung nakakarinig na ako ng music. But hindi, even before the pandemic, yung pandemic in my life, yung namatay si Popsi, tapos ang daming pinagdaanan, nakunan ako the first time. Pero yun, parang sunod-sunod, pero lumabas yung awit. Tapos sinulat ko lang. Tapos ang dami namang mentors na dumating rin sa buhay ko. Sino-sino yan? Ang unang-una siguro yung choir. Tapos si Louie Ocampo. Joe Marichan. Wow! Uso na naman si Jose Marie ngayon. Nakakatawa. Annie Quintos ng The Company. Tapos si Jimmy Antiporda. Mapalad tayo, and I'm sure ikaw din, kapag surrounded ka with people who know more than you. Yes. Boring pag ikaw yung pinakamagaling. Dapat ikaw yung silang magaling na sa dami mo natututunan, ano? Kasi di ba nga, sabi ko sa'yo, listening. Exactly. Meron pa ulit share ko na rin. Oh, go! There will be no genius professor, but there will be a genius student. So, ibig sabihin, pag malakas ang absorption mo, sa mga taong ipinaligid mo sa'yo. Kasi ikaw namimili nun eh. Kaya mo naman eh. Sir Orense, ulitin ko yung sinabi mo, teacher ko sa Araling Panlipunan nung grade 4. Ano sabi sa'yo? Sabi niya, ang pinakamabisang impluensya sa tao ay ang kanyang kapaligiran. Tama. Katulad mo, kita mo, magagaling lahat yung pinaligiran mo. Now, meron ka ngayong music. Nasa Spotify na. Oo. Wow! Nasa Spotify. Ang galing naman. Oy, wala ba kayong mga kamay dyan, ha? Tapos yung tanongin mo, ilan na nasulat? Nagsulat ka na. Sinulat mo na? Oo. Ako rin yung melody. Then, kinanta mo? Oo, kasi mahirap makahanap ng singer. Sabi ko, sige, ako na rin. Nag-voice lesson na rin ako. Wow! Oo. Yeah, sayang. Yakapin ng Pasko. Pasko yun eh. Pakanta natin. Sample nga yung Pasko. Yakapin ng Pasko. Sige, okay. Okay. Paano nga ba sa Pasko? Di ako sanay, wala ka dito. Di bali nang walang magarbong handa. Basta't ika'y kapiling ko. Di ba yung pinangako na laging sabay tayo, maghihintay sa hating gabi, magbubukas ng regalo. Sabi mo magpasalamat lagi sa Pasko, dahil kay Kristong sinilang sa ating puso. Yakapin ng Pasko. So maririnig din sa Spotify. Oo. Tapos yung titik, yung lyrics nun, yung observation ko rin dun sa mga fieldwork ko. Yung naalala ko yung... Pasko, nasa kalsada ka. Pero yung, tsaka yung kinukuha ng mga kababayan nating nasunugan or nalindol yung bahay, isi-save nila yung parol o yung Christmas tree, tapos hahanap silang pagsasabitan ng parol. That's hope. So parang sabi ko, parang reporter pa din, Yorme. Para pa rin akong reporter ngayon na nagsusulat kwento ng ibang tao, pero may pakpak na dahil awit na siya. Actually, naman. Yakapin ng Pasko. Diba? Sabi niya, di ba, di baling wala tayong magarbong handa, basta sama-sama tayo. Very much Filipino. Oo, tsaka yun yung kwento sa akin. Saka yun talaga tayo. As pamana sa atin, ang mga ninuno natin. Lagi magkakasama-sama sa Pasko. Di ba? Uwian, di ba? Magaling sa abroad. Kahit pang utang. May raraos din yan.
Okay. Ngayon naman, so, songwriter, book writer, writer, and broadcaster. Ha? Kamusta si Ate B bilang kabiyak ni Orange? Ito, chismis na dating ko nito. Ang ganda ng usapan na namin kanina. Ang hirap, parang doon ako pinaka nahirapan na doon sa bilang asawa. Grateful. Grateful. Sakto lang kami. Alam mo kasi sa amin ni asawa, parang it's more like a state of grace and gratefulness. Hindi siya yung parang may highs and lows, Yorme. Hindi ganun. Parang steady na, peaceful na, blissful. Yan. Simple pero masaya. Mabababaw ang kaligayahan naming mag-asawa. Ganun. And I heard, dahil sa notebook, kaya kayo nagkakilala. Nice research. May naiwang notebook. Oo, kasi nakilala ko siya Okay. sa Kawit, Cavite dahil in-interview ko siya sa Aguinaldo Shrine. Oh, batang 80 bucks. Mga batang 80 bucks, ha? Kasi ang pangalan niya, Emilio Aguinaldo IV. Oh, talagang descendants yan ni Oo. dating Pangulong Emilio So Aguinaldo. parang naghanap ako ng i-interviewin. Kailangan morning show. So hinahanap nung segment producer, dala-dala niya, ito, apo ni Aguinaldo. So, parang weird, no? Parang isipin mo, parang mythical. Parang hindi totoo, di ba? Meron pala talagang descendant. Yun, yung asawa ko. And hindi naman kami nagkagustuhan agad-agad nun. So nakalimutan mo yung notebook. Balikan ko yun. Oo, nakalimutan ko yung notebook. Hindi style yun, ha? Hindi style yun. Naiwan ko, tapos tinanong ko yung si Cardinal Tagle kung alam niya yung number ni Orange Aguinaldo dahil naiwan ko malapit kay Orange Aguinaldo yung notebook ko. Si Orange Aguinaldo, pinahanap yung notebook ko. Pero hindi siya pumunta at binalik. Pinabalik niya pa sa iba. So, hindi niya ako type. Kasi kung type mo, di ba, ito na opportunity. Hindi, pinadala niya. Hindi namin type ang isa't isa. Pero, alala ko, nag-thank you lang ako sa kanya for sending the notebook and we were on the phone for 21 minutes, I think. And it felt like I knew this guy for quite some time already. Parang ganun yung connection. Mabuti siyang tao, Yorme. Kung meron akong nagustuhan sa asawa ko, kung paano niya itrato yung ibang tao, siguro yun yung mahalaga sa akin. Hindi pala siguro, napakahalaga niya sa akin na pareho kami ng pakikitungo sa ibang tao. Actually, si asawa nangangalakal siya. Talaga? Oo. Oh, that's nice. Hanggang ngayon. Yung bahay namin mukhang junk shop. Oo. Habang nanonood kami ng TV, malamang pag pinanood niyang episode na to, nagpipit-pit siya ng aluminum. lata. Aluminum. Oo. Pag natapon ko yung isang pirasong papel, uy, bakit mo inaano yung kalakal yan? Parang tinuro niya sa akin, huwag mong nilalang. Dati rin siyang public servant eh. Tapos naalala ko, kinakwento niya dun sa humihingi ng tulong. Alam mo yun, uy, ba't hindi mo subukan to? Sabi niya dun sa humihingi ng tulong. Sabi naman sa kanya, vice mayor siya. Vice naman, ginawa mo pa akong basurero. Sabi niya. Pero sabi ni asawa, mga maliliit na bagay, huwag mong nilalang. So siguro, Yorme, ko meron akong ipagpapasalamat na meron akong asawa kagaya ng asawa ko. Parang dami niyang kinokorek sa akin, yes. Pero ang dami kong nakikita with a new set of eyes dahil ganun yung asawa ko. Kung paano yung trato niya sa ibang tao. Siguro kaya kung ano man, mataas ang respeto ko sa kanya, kung bakit para ako in love sa kanya at mataas yung paggalang ko. Dahil nga, ang disente niyang tao at maayos yung turing niya sa ordinaryong tao. So kaya ka na-in-love sa kanya? Mabuting karakter yun. Mabuting tao. Yeah. I hope you don't mind me asking this. Ilang taon na kayong mag-asawa? Hindi ko bilang eh. Alam mo ba si asawa bilang niya hanggang days and months? Ako, basta alam ko 2008. 15 years na so ba that kami? would be 15 years. 15 15 years. I'm sorry to hear that you had the miscarriage, but do you plan to go in the near future to have, children? Hindi kasi hindi mabigay-bigay ng hindi ata para sa amin. Hindi ko sinasabing hindi. Well, at least yung katawan ko parang ayaw mag-cooperate eh. Pero, ganun eh. Some things are the way they are. Ganun talaga. At ako rin ay makikipag-usap sa inyo na may mga bagay na iba eh. Iba yung para sa amin, iba yung para sa iba. So parang, mahirap siyang i-reconcile nung una. Yeah, I'm about to ask. Lalo na, my gosh, cute-cute na mga bata, alam mo yun. And then you see families. But then again,
I guess, Yorme, magandang natanong mo ako ngayon. Kasi parang at peace ako ngayon na alam kong hindi para sa amin. Or maybe hindi pa para sa amin. Pero hindi nababawasan yung pagpapasalamat na salamat sa asawa ko, salamat sa kung anong meron kami. Mahirap rin kasi yung palagi kang naghahanap nung wala ka. Kasi hindi ka talaga magiging maligaya. Hindi lang sa tao, hindi lang sa relasyon. Sa maraming bagay. Exactly. Pag alam mo ang ibig sabihin ng salitang kabubusugan, ibig mo, mas magaang ang buhay mo. True, Yan. true. While you wish for Of course. better things. Yeah. That's normal At to any. dapat nag-hope ka. Yes. Parang wag naman na parang ox na tayo. Ganyan. Parang meron kang pangarap, but at the same time, maligaya ka. Parang masarap, oy, okay to, okay sana. Pero parang wala namang kulang. Wala namang kulang. But given a chance, you still continue to hope that Oh, yeah. blessing Oo, definitely. one day magkaroon kayo ng anak. Yes. Oo. Pero yeah, parang may natuwa. anak na asawa ko sa akin eh. Parang may pinapalaki na siya. Oh my gosh. Thank you, Yorme, kasi ang dami ko natututunan sa'yo. Ang dami mo quotable quotes. Alam mo, parang ako nagbasa ng libro, no? Hindi kasi ako, paano ba? Paano ko ba At saka sasabihin? parang natatandaan mo talaga. Kasi pinapractice ko yun. Talaga? I experienced failure doing so. Sometimes. Then, teka, hindi. Sabi ko nga, ganito. Sige, pinapractice ko yun. Yung teaching sa akin din ng mga matatanda. Kung ikaw na paligiran ng mga magagaling sa industriya ng musika, no? Ang isang blessing ko naman, ang naging barkada ko, puro matatanda. Sarap, di ba? Oo. Kasi sila mas maraming alam sa akin. Exactly. Tapos yung manyanggan na lang ako. Pag nag-afternoon delight. Ano yung yanga? Gumaganyan lang ako. Pinakikinggan ko lang sila. Tapos you learn. Then, pag maganda yung mindset na based on experience and history, I try to practice it. Like yung last, sabi nga ni Einstein, di ba? Don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Bakit pas nakakabili pag iba nagsabi? No? Pag ikaw nagsabi, maniniwala din naman ako, Yorme. Kasi, di ba, katulad mo, gusto magsulat, nag-excel ka sa pagsusulat. Di ba? Gusto mo mag-broadcast dahil napasok ka bigla, nakilala ka. In a very short period of time, lumanding ka sa prime time, top of station at the time. Actually, diba? sobrang big thing talaga. Exactly. Alam mo yung, Lumanding ka sa primetime news, di ba? Maski asawa ko, sinasabi niya sa akin I'm not the typical mold of an anchor. Di ba? Mukha ba ako? Hindi di ba? Hindi ako nakakatakot eh. Pag anchor, nakakatakot eh. Charming ka kasi. Di ba nakakatakot talaga? Hello, dati naalala ko nung napunta akong TV Patrol, kasama ko sina Manong Ted. Pero mabubuti silang tao. Pero intimidating kasi. Hindi ako makasalita. Ako, ilang beses na ako na-interview eh. Wala, nare-relax ka kasi minsan nasa ora eh. Nasa ora. Saka pagka minsan kasi mahalata mo naman pagka walang karga eh. Ano walang karga? Walang laman? Oo. Meron kasing iilan na papapasukin ka eh. Tapos hindi gusto yung sagot mo. But anyway, pupunta na tayo dito sa ating isang segment namin dito sa Discovery Night. Ang tawag dito, Boma Loves or Totots. Simple lang naman to. May mga babanggitin lang kaming statement o tanong, tapos sasabihin mo lang kung Boma Loves or Totots. Kung totoo nga ba, o G ka ba? G, sige. Huwag kang mag-alala, hindi ka malalagay sa alanganin Todits. Okay. Unang tanong. Bilang bunso sa mga magkakapatid, mas spoiled ba ikaw sa mga magulang mo kaysa mga kapatid? Boma Loves. Bakit? Kasi spoiled ako sa kanilang lahat eh. Pati sa mga kapatid mo? Oo. Alagang parlor ka? Talagang ikaw yung eye candy ng lahat? Alaskado din ako. Pero Okay. hindi ko pagdududahan na mahal ako ng mga kapatid ko. Siguro kahit nga may disagreements kayo sa pamilya, in general, alam ko na hindi mawawala yung pagmamahal nila sa akin. Siyempre, alam mo malaking bagay sa pamilya namin na merong naging newscaster, merong naging
sikat sa pamilya. Kasi simpleng pamilya lang kami. So parang feeling ko, wow, karangalan para sa pamilya namin na, uy, meron kaming miyembro ng pamilya na, wow, di ba parang nakakatuwa din naman na parang, and kaya naman super supportive din sila sa akin eh. Palagi silang todo adjust sa schedule ko, sa buhay ko. Lahat sila tapos. Oo, lahat sila tapos. Inisip ko pa no? Galing Pero na. parang hindi namin na-practice lahat yung mga tinapos namin. That's the point, no? Exactly. Magagamit mo somewhere along the way in your Discipline, life. for discipline. Oo, na yung maswerte kayo sa magulang. Ay, true. Kasi nabigyan sila ng pagkakataon na mabigyan kayo ng pagkakataon na makamit itong Oo, totoo. edukasyon. True. You'll never go wrong with education. So, Bomo Labs now, ha? Dahil mahal siya ng lahat. Siya ang pinaka-favorite ng lahat. Okay, mas masarap daw magluto si Orange kaysa kay Bernadette. I think so. Well, Bakit? well, Hilig ba magluto ni Orange? pareho kaming walang alam sa pagluluto. Okay. Pero pag nagtitimpla siya ng, yung kunwari kakain kami sa labas, masarap naman yung mga halo niya. Lagyan ng sauce. Yun lang, pero pareho kami din nagluluto. Oo. Ako naman very adventurous sa pagluluto na parang nagiging disaster. Pero kasi masyado akong confident. Confident na mag-try. Try ako ng try. Oo, yun naman ako. Ako isa lang kaya ko iluto. Ano? Scrambled egg. Oy, pero paborito ng lahat yun. Kasi lalagyan ko, nakita ko yun sa airpot ko eh. Kasi, siyempre, wala kami tsape. Diba? Limited ang budget sa bahay. Para lumaki yung itlog. Oo. May magic. Isang pirasong itlog lalaki O, paano? Babatiin mo. Okay. Babati. Tsak, tsak, tsak. Tapos, kukuha ka ng isang pirasong sibuyas. Ang sibuyas kasi nung araw, halos libre. Sa palengke. Halos libre sa palengke. Mura lang, 25 centimos lang isang kanyan. Oh, my. Nyanyanggay mo. Tatagtarin mo yun. Tapos, 2 kamatis. Hindi, ang sarap. Chachap-chapin mo yun. Tapos, igigisa mo. Tapos, lalagay mo na yung itlog. Ang dami na, omelette. So, nakita ko yun sa tatay ko. So, yun din ang lagi ko niluluto. Comfort food. Kasi, kaya kong magmalasado sa gitna eh. Yes, tostado sa gedli. Magic. Tapos yung gitna, mamasa-masa. Yun. Yun. Sana yun ang hinanda Yun lang mo. ang kaya ko. Sabi ko, sana yun ang hinanda mo para tatikman ko yung luto. Hindi, kasi maswerte ako sa misis. Siya na nagluluto lang. Magaling siya magluto. Siya rin na nagturo ng luto sa mga kasama namin sa bahay. Alam mo, Yorme, si asawa, kaya natutuwa din ako. Parang tinuro niya sa akin, yung parang wala naman talagang ikaw dapat yung magluto. Walang ganon. Walang obligasyon. Dapat sa'yo ito, sa'yo yan. Wala. Ganon. Parang, that's nice. kasi nagsimula yun nung hindi ako nagsugas ng pinggan, inis na inis ako maghugas ng pinggan. Tapos sabi niya, ba't ko ginagawa? Di ako gagawa. So parang, like ako nagpapagawa ng kotse, siya yung nagsisinop sa bahay. Minsan kung saan kayo mas komportable. komportable o saan ka mas mas gala ako kay asawa Mas gusto kong pupunta magpapakumpuni. Pero it's not your typical siguro role for men should do this or women should do this. Parang walang ganon. So, I guess it's healthy that way dahil Basta, I can attest to that. away parang, ba't hindi mo ginawa yan? Tapos, when you think about it, ikaw rin naman may shortcomings ka, ba't mo expect yun? Make it work na lang. Ako ganun din. Basta, sa akin naman yung ang masishare ko naman sa'yo dyan, yung walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy. Pag sinasabi ko sa publiko, sa amin din sa bahay ganun. Talaga. So, pwedeng, minsan, katulad na test bun siya, o delikado. Yung mga gawain bahay, minsan gagawin mo. Of course, oo. Diba? Lalo naman, if you cannot afford kasama sa bahay, diba? So, you do things together because you wanted to do it. Hindi siya as obligatory. Totoo yun. Sweet naman nila. Okay, last question. Si Ate B ay Aquarius. Totoo ba na ang mga Aquarius, ang zodiac sign, ay may ugaling maging unpredictable? I think so. Tama ba? Unpredictable. Parang very, spontaneous.
Kaya kailangan ko ng OC sa buhay. Mm. Ayan. So parang yun naman yun. Parang you find people who compliment you. I realized parang may pagka-artist pala ako, very creative pala ako. Kaya nga lumabas yung mga pagsusulat ko. Pero alam ko rin na minsan kahinaan ko rin yung organization. So, my best friend is very organized, very strategic, systematic and all. So, parang meron kang matututunan. And yun yung gusto ko kasi iba yung na-offer ko. Iba rin yung na-offer ng ibang tao. And I think, Yorme, you will agree na it's finding the right kind of people that will compliment you na kung anong meron ka, alam mo yon and you don't have to be all the same. That's boring. Mas maganda yung iba-iba kayo ng pinanggagalingan kasi doon ka matututo, di ba? As a team, oo. Surround yourself with good people, good in their field of undertaking. Yes. For a particular goal. Sino yan? Yeah. Isko na Hindi, wala yan. lang. Ako Ikaw na yan. yan. Ay, naku, tingnan mo sabi sa'yo, mabibilib ako eh. Hindi. Isko. Yun ang lagi kong Isko. isip. Naku, Ito kaya ko. Yeah. Ito hindi ko kaya. Yeah. Sino magaling to, Dits? Exactly. Halika rito. Ito kaya kong gawin. Ito. Tapos you pull them, that kind of resources. And you become a team. Exactly. May kanya-kanyang linyada. Mm-mm. Nako, palakpakan naman natin si Ma'am. Yeah! Para tayong ano, Pero ang galing ha. Yorme, Ang ganda. ang dami ko natutunan. I'm sure dami nila natutunan rin sa iyo. Hindi marami ako natutunan, promise. And sometimes yan, naiisip ko, hindi pala ako unique. Oo. Kasi nakaka-relate ako doon sa mga kinukwento mo. And in fact, itong episode na to, unique to. Bakit? Kasi mas kalmado ngayon eh. Ay. Mas kalmado, mas maraming pwedeng i-process. And I think this is one of the best thing about Discovery Night. Through conversation, yung galing ng mga taong dumarating dito katulad mo, kapupulutan ng aral ng ating mga viewers. Kaya huwag niyo kakalimutan, sa Amazon, available to. At syempre, sa mga bookstore, available na rin. At syempre, magpa-plug ako. Go ahead, Mama! Go ahead! Dito, Eto, Ma'am. Tots. Meron tayong YouTube ha. Nandun Oo, ka, nanonood in-interview ako kita. minsan. Nanonood Subscribe ako. kayo ha. Oo. Bernadette Zambrano channel. Ang sarap matuto, Yorme. I'm sure kung ang sarap. Na-enjoy ko talaga maging vlogger. You invite them to your channel. Yes, please watch Bernadette Zambrano channel natin sa YouTube. Meron rin tayong TikTok, may Facebook rin tayo, Bernadette Zambrano. Ano pa ba? Baka may makalimutan ako. Of course, we have the book. I am really planning to have a podcast very soon. Wow. Hindi ko pa alam kung paano ko gagawin. Kala mo, alam ko. Hindi ko pa alam. Pero marami nagre-request na magkaroon ng podcast. So I'm figuring it out. And definitely, it's something that we're working on now. Kaya, Ma'am. Thank you very much. Yorme, thank you so much. We're very happy and honored and we are now inspired. At syempre, meron kaming gift sa'yo. Ito. Ma'am, galing sa Discovery Night Team. Salamat. Thank you so At much. syempre, Yay! G. And Ito be naman. happy. Thank you. Thank you, Ma'am. Thank you very much. Okay, at syempre, Salamat. meron ka din, ito, Ganda naman pag gusto ito. mo magkulay ng buhok, meron kang regalo Oh. sa Greatland or Eye Color Plus. Alam nyo, Yan. yung mga sponsors ni Yorme, tuloy-tuloy lang yung tulungan ng programang to, ha? Oy, thank you. Great Total, words. walang marunong magluto sa inyong dalawa. Ito, isang linggong ulam, di ka uulit. Thank Atin you. na amigo. Yan. Salamat. Mabigat lang, ma'am. mabigat ang delata. Yes. Yan. Oo. Isang linggong ulam. Pag ng naubos amigo. namin, Ay, halakal din bakit? to. Text mo lang, ma'am. Kala- 1-2. Ano? 1 to sawa. Alam mo, pipit-pitin to ni asawa pag ubos namin. Okay. Itong mga lahat. Yes, ma'am. Available yan. Nako, mga mga rema. Tapos na po. Ang bilis ng oras. Pero ganun talaga kabilis pagka maganda ang usapan. I hope napulutan natin ng aral ang mga sinabi, karanasan ng ating bisita, si Ma'am Bernadette Zambrano Aguinaldo. At kayo po, I hope nag-enjoy din kayo